Tulong! Tulong! Sigaw yon ni Allison habang naglalakad siya pa uwi sa isang masikip na eskinita sa Maynila. Napahinto siya nang makita ang dalawang malalaking lalaki na pinagtutulungan bugbugin ang isang binata. Hoy! Tama na yan! Tulong! Dahil sa sigaw niya, napatingin ang ilang tao sa paligid. Nagkatinginan ang dalawang lalaki at bigla na lang tumakbo papasok sa madilim na eskinita. Nanginginig si Allison habang dali-daling lumapit sa lalaking nakahandusay sa kalsada. Sanay si Allison sa ganitong sitwasyon, hindi dahil gusto niya, kundi dahil isa siyang nurse sa isang pampublikong ospital. Agad niyang sinuri ang binata. Kuya, naririnig mo ba ako? Saan ang masakit? Bahagyang gumalaw ang lalaki at napangiwi. Okay lang, humihinga pa naman ako. Napabuntong hininga si Allison. Mukhang wala namang bali o malalang sugat, pero halatang bugbog at pagod ang binata. Tinulungan niya itong makatayo. Bakit kanila binugbog? May atraso ka ba sa kanila? Bahagyang ngumiti ang lalaki kahit nahihirapan. Hindi ko rin alam, pero mukhang may anghel akong tagapagligtas. Saglit siyang tumitig kay Allison. Napangiti si Kevin. By the way, Kevin ang pangalan ko. At ikaw, Miss Ganda. Napailing si Allison. Bahagyang napangiti. Allison, at hindi ako anghel. Nurse lang ako. Napangiti si Kevin. Kaya pala parang professional mo akong sinuri. Akala ko doktor ka na. Dahil sa pag-aalala, niyaya ni Allison si Kevin na pumunta sa ospital kung saan siya nagtatrabaho. Doon, sinuri siya ng doktor. Binigyan ng pain reliever. Pina-x-ray at tiniyak na wala siyang internal injuries. Pagkatapos ay pinayagan na siyang umuwi. Kinabukasan, nagulat si Allison nang makatanggap siya ng imbitasyon mula kay Kevin. Gusto raw nitong magpasalamat. Nagkita sila sa isang simpleng cafe. May mainit na kape, tahimik na usapan, at unti-unting pagkakakilala. Kung hindi dahil sa'yo, baka nasa ospital pa ako o mas malala pa. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin, nahihiyang sabi ni Allison. Hindi tumigil si Kevin sa pagbibigay ng papuri at biro. At si Allison, hindi niya maikakaila. Kinikilig siya. Matagal na rin mula nang may magpakita sa kanya ng ganoong klaseng atensyon. Pero kinabukasan, kailangan niyang bumalik sa trabaho. Kaya nagpaalam na siya. Napansin yun ni Kevin. Agad itong tumawag ng taxi para ihatid siya pa uwi. Habang nasa sasakyan, iniisip ni Allison. Siguro hanggang dito na lang yun. Pero nagkamali siya. Kinabukasan, paglabas niya ng ospital, nandoon si Kevin. May dalang malaking bouquet ng red roses. Pwede ba kitang yayaing mag-dinner? Pagod man si Allison mula sa duty. Tumango siya dahil gusto pa niyang makilala si Kevin. Mula noon, palagi na siyang sinusundo ni Kevin pagkatapos ng trabaho. At makalipas lamang ang 3 linggo, lumipat na si Kevin sa maliit na apartment ni Allison. Matagal nang nag-iisa si Allison, simula nang mawala ang kanyang ina. Inubos niya ang sarili sa pag-aalaga dito. Wala siyang panahon sa sarili, sa pag-ibig, sa pangarap. Pero ngayon, parang muling nabuhay ang puso niya. Gusto na niyang magmahal. Gusto na niyang bumuo ng pamilya. 2 linggo pa lang, nalaman ni Allison na siya ay buntis. Kevin, buntis ako? Hindi tumanggi si Kevin. Pero mayroon siyang kondisyon. Baka kasalan kita, pero gusto ko munang mag-ipon, magkaroon ng maayos na trabaho. Gusto kong maayos ang kasal natin. Gusto sana ni Allison ng simpleng kasal. Puting damit, masayang selebrasyon, pero naintindihan niya si Kevin. Kaya ipinagpaliban muna nila. Tinulungan ni Allison si Kevin. Sa tulong ng kanyang mga kakilala, nakahanap ito ng magandang trabaho. Unti-unting gumanda ang kita ni Kevin. At si Allison nangarap. Isang bahay, kotse, at anak natin na maglalaro buong araw. Pati na rin aso.
Para makatulong, nagtrabaho si Allison hanggang sa mga huling buwan ng kanyang pagbubuntis. Pero sa dami ng pagod at iniisip, hindi niya agad napansin na nagbago na si Kevin. Unti-unti itong lumalayo, laging late umuwi at laging mainitin ng ulo. 8 buwan ng buntis si Allison. Nang isang gabi, umuwi si Kevin na lasing na lasing. "Bakit ang late mo na, Kevin? Nag-aalala ako," mahinahong sabi ni Allison. Ano ngayon kung lasing ako?" Pasigaw na sabi ni Kevin. Nagulat si Allison. "Pagod na ako sa kakareklamo mo. Sa mukha mong laging hindi kontento." Nanlaki ang mata ni Allison. Hindi siya makapaniwala. "Gagawin ko kung anong gusto ko, kung kailan ko gusto." Sigaw pa nito. Hindi makapagsalita si Allison dahil sa buong panahon, kahit kailan, hindi niya sinumbatan si Kevin. Kahit paminsan, umuwi itong may amoy ng pabango ng ibang babae at masakit pang magsalita. Hindi na napigilan ni Allison ang sarili. Sa gitna ng takot at sakit, naglakas loob siyang magsalita. "Kevin, kapag hindi ka tumigil sa ganyang ugali mo, mapipilitan akong paalisin ka sa bahay ko." Pero imbes na sumagot, isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Napaatras si Allison, tumama sa pader at bumagsak sa sahig. "Ayoko nang makarinig ng kahit ano. Naiintindihan mo ba?" Galit na sigaw ni Kevin. "Uulitin ko. Gagawin ko kung anong gusto ko. Manahimik ka na lang." Dinuro pa siya nito. Napaiyak si Allison habang nakaupo sa sahig. Mahapdi ang pisngi niya. At sa pagbagsak niya, tumama ang likod niya, kasabay ng matinding kirot sa kanyang tiyan. Pero si Kevin parang walang nangyari. Dumaan lang siya sa tabi ni Allison. Humiga sa sofa, nakasuot pa rin ng sapatos at agad nakatulog. Magdamag, hindi nakatulog si Allison. Doon niya napagtanto, hindi niya talaga kilala ang lalaking pinasok niya sa kanyang buhay. Paanong nangyari to?" Tanong ni Allison habang patuloy ang pagpatak ng luha. Hindi siya sanay magduda. Para sa kanya, ang relasyon ay binubuo sa tiwala. Pero matapos ang gabing yon, may kung anong bumulong sa kanya. Kailangan niya ng malaman ng totoo. Dahan-dahan niyang kinuha ang cellphone ni Kevin. At doon, nabunyag ang lahat. Sunod-sunod na mensahe, iba't ibang babae, mga malalaswang larawan at isang folder. Sa loob nito, may mga video at palitan ng mensahe sa isang babaeng mas matanda kay Kevin. Doon naintindihan ni Allison na matagal na siyang niloloko. "Hindi na pwede to," mahina niyang sabi. Sa sandaling yun, napagpasyahan niyang wala na siyang kinabukasan kay Kevin. Hindi niya ito ginising, hindi niya kinumpronta dahil sa takot na baka masaktan na naman siya. Hinintay niyang umaga at kinabukasan parang walang nangyari. Tahimik na kumain si Kevin at umalis papunta sa trabaho. Pagkaalis nito, agad na tumawag si Allison sa kanyang kaibigan. Lena, tulungan mo ako," umiiyak niyang sabi. Hindi nagdalawang isip si Lena. Agad itong dumating. Magkasama nilang inimpake ang mga gamit ni Kevin at inilagay sa labas ng pinto. Pagkatapos, dinala nila ang mga importanteng gamit ni Allison sa bahay ni Lena. At nagpa-locksmith pa sila para palitan ang kandado. Walang paliwanag, walang drama. Tahimik lang na umalis si Allison sa apartment. Kinagabihan, tumawag si Kevin. Galit na galit ito. "Anong kalokohan to?" Sigaw ni Kevin mula sa kabilang linya ng cellphone. "Bakit nasa labas ang gamit ko? At bakit ayaw gumana ng susi ko?" Tahimik si Allison sa kabilang linya, pero matatag. "Kevin, hindi mo pa talaga naaalala ang ginawa mo kagabi?" Matapang niyang tanong. Saglit na katahimikan. "Kalimutan mo na kami. Ako at ang anak ko. Ayoko nang makita ka." Sumabog sa galit si Kevin. "Ang kapal ng mukha mo. Sa tingin mo matatakot ako? Oo, gawin mo ang anak ko. Pagsisisihan mo to." Pero hindi na natakot si Allison dahil sa unang pagkakataon, pinili niya ang sarili niya, pati na rin ang anak niya. Matapos ang mga pananakot at masasakit na salita,
mas lalo pang tumibay ang desisyon ni Allison. Nanatili siya sa bahay ni Lena hanggang sa maisilang niya ang kanyang anak na lalaki. Pinangalanan niya itong Sam. Anak, hindi kita pababayaan. Hindi naging madali ang pagiging isang ina. Lalo na mag-isa lang si Allison. Pero hindi siya nagkulang ng suporta. Madalas dumalaw ang kanyang mga kaibigan. Tumutulong, nag-aalaga at nagbibigay ng lakas. Mahal na mahal ni Allison si Sam. Araw-araw, iniisip niya ang kinabukasan nito. Balang araw, tatakbo ka, makikipaglaro at magiging masaya. Sa kabila ng lahat, hindi siya nag-iisa. At nagpapasalamat si Allison sa mga taong tumulong sa kanya. Nang mag-isang taon si Sam, nagpasya si Allison na bumalik na sa trabaho. May isang matandang kapitbahay, si Aling Martha. Ako nang bahala sa anak mo, parang apo ko na rin yan, masayang sabi ng matandang babae. Lumaki na ang mga apo ni Aling Martha, kaya buong puso niyang inalagaan si Sam, parang tunay na lola. Lumipas ang mga araw, tahimik, payapa at puno ng pagmamahal. At si Kevin ay hindi na nagpakita pa. At para kay Allison, yon ang pinakamagandang nangyari. Pero isang araw, biglang nagbago ang lahat. Allison, may nangyari. Wala si Sam. Nawawala siya. Tumawag na ako ng pulis. Iyak ng iyak si Aling Martha. Parang gumuho ang mundo ni Allison. Hindi niya maintindihan. Paano mawawala ang isang taong gulang niyang anak? Dali-dali siyang umuwi. Halos hindi makahinga sa sobrang kaba. Pagdating niya, nakita niya ang patrol car. At si Aling Martha, naiiyak, hawak ang dibdib at nanginginig. Ikinuwento nito ang nangyari. Habang naglalakad sila ni Sam malapit sa playground, sandaling lumayo si Aling Martha. Ipinagkatiwala niyang stroller sa ilang batang tambay sa lugar. Ilang minuto lang, pero pagbalik niya, wala na si Sam. Walang stroller, walang bata. At wala na rin ang mga batang nagbabantay. Nakatitig si Allison sa bakanting stroller. Parang tumigil ang oras. Unti-unting nanghina ang kanyang katawan. Nahilo at tuluyang nawala ng malay. Hindi na natagpuan si Sam. Nahanap ang mga batang dapat nagbabantay pero ang paliwanag nila, naglalaro lang po kami ng taguan, hindi namin napansin. Nang mapansin nilang wala na ang sanggol, natakot sila at tumakbo. Pero may isang detalye. Ayon sa isang bata, may nakita po akong kotse, tinted, nakapark malapit sa playground. Ibig sabihin, may naghintay, may nagplano, at ninakaw si Sam. Sinuri rin ang ama ng bata, si Kevin, pero wala na siya sa lugar. Umalis na siya sa bayan. Araw-araw umiiyak si Allison. Hindi siya makabangon, hindi siya makakain, hindi niya matanggap na wala na ang anak niya. Napilitan siyang mag-resign sa ospital dahil hindi niya kayang harapin ang awa ng ibang tao. Lumipas ang isang taon pero wala pa ring balita kay Sam. Hindi na kinaya ni Allison ang manatili sa lugar na puno ng alaala. Kaya umalis siya at lumipat sa Maynila at doon nagsimula ulit. Nakakuha si Allison ng trabaho bilang caregiver sa isang mayamang pamilya. Ang amo niya ay si Doña Fe, isang matalino at mabait na matanda. Allison, ikaw ang mag-aalaga sa apo ko, si Peter. Si Peter, isang binatang naka-wheelchair. Dahil sa aksidente, hindi na siya makalakad. At dahil doon, nalugmok siya sa depresyon. Ayaw makipag-usap, ayaw makisalamuha. Allison, mabait ka. Subukan mong kausapin si Peter. Baka ikaw ang makakapagpasaya sa kanya. Naawa si Allison kay Peter. Hindi lang siya nagbigay ng medical care, kundi pati na rin pag-unawa. Unti-unti niya itong kinausap. Anong mga hilig mo dati? Mahilig ka bang mag-travel? Mahinahon niyang tanong. May paborito ka bang pelikula o musika? Piniling nilang pag-usapan ang masasayang alaala. Hindi ang mga bagay na hindi na magagawa pa ni Peter. Dahan-dahan nagbago ang lahat. Nasanay si Peter sa presensya ni Allison.
Naging madaldal, naging bukas, at higit sa lahat, nagsimulang ngumiti ulit. "Allison, salamat ha," mahinang sabi ni Peter. At si Allison, parang unti-unting gumagaan ang puso niya. Hindi na lang siya empleyado sa bahay, para na rin siyang bahagi ng pamilya. Isang araw, lumapit si Doña Fe sa kanya, halos naiiyak sa tuwa. "Allison, himala ang ginawa mo. Kahapon si Peter mismo ang nagsabi, gusto niyang magparehab." Naiiyak na sabi ni Doña Fe. Gusto na niyang lumaban, gusto na niyang tumayo ulit. At lahat yon dahil kay Allison. Sa gitna ng sakit, may bagong pag-asa. Pero hindi pa tapos ang kwento. Dahil may lihim na unti-unting lalantad na mag-uugnay sa nakaraan ni Allison. At sa bagong buhay niya ngayon. Mga larawan na magpapabago sa lahat. Isang araw, habang naglilinis si Allison ng kwarto ni Peter, may nakita siyang lumang photo album. Hindi niya pa yon nakikita dati. Napansin ni Peter ang kanyang interes. Yan yung mga picture ko dati nung okay pa ako." Yun ang buhay ni Peter bago ang aksidente. Masaya, malakas, at puno ng pangarap. "Matagal ko nang iniiwasan yan. Gusto ko nga sanang itapon dati," sabi ni Peter. Saglit siyang tumingin kay Allison. "Pero gusto kong ipakita sa'yo. Para makita mo rin yung mga lugar na lagi kong kinikwento." Umupo si Allison sa tabi ni Peter at sabay nilang binuksan ang album. Isa-isang tiningnan ang mga larawan. Sa bawat litrato, makikita si Peter na masaya, palangiti at punong-puno ng buhay. At yon ang lalong nagpasakit sa puso ni Allison dahil alam niyang wala na yun ngayon. May mga larawan ng bakasyon, mga handaan, mga pagtitipon ng pamilya. Hanggang sa may isang litrato na nagpahinto kay Allison. Naniga siya. Anniversary yan ni Lola. Siguro mga 2 taon nang nakalipas bago ako na-aksidente." Kasual na sabi ni Kevin. Maraming tao sa litrato. Pero may isang magkapareha na agad nakakuha ng atensyon ni Allison. Hindi na niya narinig ang kwento ni Peter. Hindi na niya marinig ang paligid. Natutuyo ang kanyang lalamunan. Bumibilis ang tibok ng puso. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. At nang muli niya itong imulat, si Kevin kasama ang isang eleganteng babae na mas matanda. At ang babaeng yon, pareho sa babaeng nakita niya noon sa cellphone ni Kevin. Pero ang pinakamasakit, may hawak si Kevin na isang batang lalaki. At si Sam, nanginginig ang kamay ni Allison habang hawak ang litrato. "Si Sam, anak ko yan, anak ko si Sam," naluluhan niyang sabi. Tumingin siya kay Peter. "Kilala mo ba sila? Sino yung lalaki sa litrato?" Naguluhan si Peter. "Hindi ko kilala. Maraming bisita nun. Pero si Lola siguro alam." Hindi na nagdalawang isip si Allison. Hinablot niya ang album at tumakbo papunta kay Doña Fe. "Ma'am, pakiusap. Kilala niyo po bang mga taong to?" Umiiyak na sabi ni Allison. Tinitigan ni Doña Fe ang larawan. Si Lisa yan." Itinuro niya ang babaeng katabi ni Kevin. "Kaibigan siya ng anak kong Yumao. Dati kaming malapit sa pamilya nila." Paliwanag ng Donya. Saglit siyang nag-isip. "Kung tama ang pagkakatanda ko, nagpakasal siya sa lalaking yan. Ilang taon nang nakalipas." Tumitig si Allison. Parang hindi makahinga. "At yung batang hawak niya, anak nila yan." Biglang sumigaw si Allison. Hindi po. Anak ko po yan. Si Sam po yan." Napaatras si Doña Fe sa gulat. "Si Kevin po yan. Siyang kumuha sa anak ko. Siyang nagnakaw sa kanya." Natahimik ang buong bahay. Dahan-dahang lumapit si Doña Fe. "Allison, kung ganon, ikwento mo sa akin ang lahat para maintindihan ko," saad ng Donya. At doon, ibinuhos ni Allison ang lahat. Mula sa pagkakakilala nila ni Kevin, sa pananakit, sa pagtataksil, hanggang sa pagkawala ni Sam. Tahimik na nakinig si Doña Fe at si Peter.
At nang matapos si Allison, pareho silang napaluha. Grabe naman, hindi kita pababayaan. Agad silang kumilos. Tinawagan ng abogado, pati na rin ang mga pulis. Matapos ang 1 taon ng paghahanap, sa wakas may lead na si Allison at malapit na niyang makuha ang anak niya. Sa mga sumunod na investigasyon, unti-unting nabuo ang katotohanan. Tama si Allison, si Kevin ang kumuha kay Sam. Matagal na pala niyang pinaplano ang lahat. Bago pa mangyari ang pagkawala ni Sam, may relasyon na siya sa isang mayamang byuda. Mas matanda sa kanya at ang ipinakilala niya sa babae, isang huwarang ama. Mag-isa ko lang pinalaki ang anak ko, gagawin ko ang lahat para sa kanya, sabi pa ni Kevin noon. Isang kasinungalingan, madaling napaibig ni Kevin ang babae, hanggang sa pumayag ito na magpakasal sa kanya. At doon, nakuha ni Kevin ang lahat ng gusto niya. Pera, status, maginhawang buhay. Pero may isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang pagdating ng pulis. Mabilis ang naging aksyon. Inaresto si Kevin. Kevin, inaaresto ka namin sa kasong kidnapping. At si Sam, sa wakas, naibalik sa tunay niyang ina. Anak ko, Sam, nandito na si Mama. Umiiyak na sabi ni Allison. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak. Parang ayaw na niya itong bitiwan kailanman. At ang babaeng pinakasalan ni Kevin, si Lisa. Nang malaman niya ang katotohanan na ang lalaking pinaniniwalaan niya ay isang sinungaling at kriminal, hindi siya nagdalawang isip. Hindi kita ipagtatanggol. Hindi kita kilala. Galit at nasasaktang sabi ni Lisa. Iniwan niya si Kevin at hinayaan itong harapin ang batas. Samantala, nanatili si Allison sa bahay ni na Doña Fe, kasama si Peter. Habang lumilipas ang panahon, hindi lang si Allison ang gumagaling, pati na rin si Peter. Sa tulong ng therapy, determinasyon at inspirasyon mula kay Allison, unti-unti siyang nakabangon. Hanggang sa isang araw, tuluyan ng nakatayo si Kevin. May saklay pero nakakatayo na. At makalipas pa ang 1 taon, nasa altar si Peter, nakatayo at katabi niya si Allison. Salamat sa pagbabalik ng buhay ko. Mahina at taus-puso na sabi ni Kevin. Umiiyak si Allison pero nakangiti siya. Iyak yon dahil sa sobrang kasiyahan. At ikaw ang nagbigay ng bagong simula sa amin, Peter. Nagpakasal sila at hindi nagtagal, inampon ni Peter si Sam. Naging buo ang pamilya nila. Ilang taon nang lumipas, magkakasama silang naglalakbay. Ipinakita ni Peter kay Sam ang mga lugar na dati ay ikinikwento niya lang. Mga lugar na dati ay pangarap lang, ngayon ay totoo na. Papa, Mama, ang ganda dito, masayang sabi ng bata. Mula sa sakit, sa pagkawala, sa pagtataksil, natagpuan ni Allison ang tunay na kaligayahan. Lumipas ang mga taon, hindi naging perpekto ang buhay ni Allison. Hindi rin naging madali, pero unti-unti, naging buo ang mga piraso ng kanyang puso. Sa bawat umaga, nagigising siya sa yakap ng kanyang anak. Good morning, Mama! At sa kabilang banda, naroon si Peter. Isang lalaking minsang nawala ng pag-asa, pero natutong lumaban. Hindi man perpekto ang kanyang paglalakad, pero sa bawat hakbang may kasamang pagmamahal. Handa na ba kayo? Tara na, family day tayo ngayon, masayang sabi ni Peter. At sa simpleng sandaling yon, makikita mo na minsan ang tunay na kaligayahan ay hindi sa marangyang buhay, kundi sa isang pamilyang buo, isang pusong natutong magpatawad, at isang taong piniling lumaban kahit ubos na. Pero kung babalikan natin, may isang babaeng halos mawala ng lahat. Isang ina na ninakawan ng anak. Isang babaeng sinaktan, niloko at iniwan sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. At sa kabila ng lahat ng iyon, hindi sumuko si Allison. Kahit mawala ang lahat, basta may pag-asa, lalaban ako. At doon natin maiintindihan, hindi natin kontrolado ang sakit na darating sa ating buhay. Pero kontrolado
kung paano babangon mula rito. Ang taong nananakit, nanloloko at naninira ng buhay ng iba, hindi kailanman magtatagumpay ng totoo. Dahil sa dulo, lumalabas ang katotohanan at dumarating ang hustisya. At ikaw? Oo, ikaw na nakikinig ngayon. Kung dumadaan ka sa pagsubok, kung pakiramdam mo na nawalan ka na ng lahat, tandaan mo ito. Ang sakit, lilipas. Ang luha, matutuyo. At ang dilim, mapapalitan ng liwanag. Dahil may mga taong darating sa buhay mo, hindi para sirain ka, kundi para buuin ka ulit. At minsan, ang pinakamagandang bagay na mangyayari sa iyo ay darating pagkatapos mong maranasan ang pinakamasakit. Dahil sa bawat pusong nasaktan, may nakalaan na pagmamahal na mas totoo, mas malalim at mas panghabang buhay. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.